Itinuon ng matanda ang kanyang matalim na tingin kay Legion, para bang sinusuri nito ang daloy ng enerhiya sa loob ng katawan ng binata. Sa kabila nito, hindi umiwas si Legion, hinarap niya ang tingin ng matanda. Alam niyang mabagsik ang kakayahan ng nakakatanda, ngunit hindi niya kayang iwan si Mung, ang kanyang tapat na alagad. Nasaksihan ni Namong at ng dalagang naroon ang tensyong namamagitan sa dalawa. Magkaharap ngayon ang isang nakakatandang miyembro ng Flying Swallowtail Association, isang kinikilalang bihasang mandirigma, at si Legion, isang kabataang tila walang pangalan sa mundo ng mga eksperto. Inabot ng nakatatanda ang hawakan ng kanyang espada at pinalabas ang nakakabiglang aura na hindi na pinigil. Matapos ang isang mabilis na palitan ng mga atake, napansin niyang humihingal na si Legion. Pinaghinalaan niyang ubos na ang panloob na enerhiya ng binata. Ngunit sa kabila nito, walang bakas ng pagod sa mukha ni Legion. Alam ng matanda na ang pagmamadali ni Legion mula sa Divine Wind Manor patungo sa pinanggalingan ng tawag ni Mung ang dahilan ng kanyang panghihina. Dahil dito, tinanong ng nakatatanda kung kakayanin pa ba ni Legion na ipagpatuloy ang laban. Tumindig ng tuwid si Legion, at sa isang iglap ay nawala sa kinatatayuan. Agad din namang hinugot ng nakatatanda ang kanyang espada bilang tugon. Nagpakita muli si Legion sa harapan ng nakatatanda na parang sumulpot mula sa hangin. Napakabilis ng kanyang kilos na kahit isang ordinaryong tagamasid ay hindi ito masusundan. Nag-umpugan ang kanilang mga sandata, ang maliit na patalim ni Legion laban sa mahabang espada ng nakatatanda. Nagsalpukan din ang kani-kanilang panloob na enerhiya, nagdulot ito ng alon ng puwersa na kumalat sa paligid. Sa sandaling iyon, mapang-asar na sinabi ng nakatatanda na ang hawak ni Legion ay parang laruan lang. Ngunit ngumiti si Legion at sinabing iyon ay isang mamahaling sandata. Sa muling paghihiwalay ng kanilang mga espada, muling tumunog ang matinis na kalansing ng bakal. Hindi makapaniwala ang nakatatanda sa sinabi ni Legion at biglang sumugod na may layuning tapusin ang laban. Mabilis na yumuko si Legion upang iwasan ang atake at naghanda ng pangontra mula sa ilalim. Isang mapanganib na galaw ang isinagawa niya, isang malawak na hampas ng patalim patungo sa tagiliran ng kalaban. Hindi na ito isang paligsahan kundi isang laban para sa kanyang buhay. Madaling naiwasan ito ng nakatatanda at sinambit ng may paghanga ang katapangan ni Legion. Nagpatuloy ang matinding laban, isang mabilisang salpukan ng mga suntok at depensa. Napagtanto ni Legion na siya'y dehado, mas maiksi ang abot ng kanyang patalim kaysa sa espada ng kalaban. Ngunit pinuri pa rin siya ng nakatatanda dahil sa husay niyang makipagsabayan kahit sa mahinang sandata. Ngunit naramdaman ni Legion na seryoso na ang susunod na kilos ng kalaban. Inipon ng nakatatanda ang napakalaking enerhiya at isang malawak na paghiwa ng espada ang kanyang pinakawalan. Ang hanging dala ng kanyang atake ay umungol sa hangin, isang patunay ng kapangyarihan nito. Sa kabilisang iyon, isinagad ni Legion ang katawan pabalik upang umiwas sa nakamamatay na atake. Habang naka-arko ang kanyang katawan, napalawak ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Tumagos sa kakahuyan ang alon ng espada, ilang pulgada lang ang taas mula sa kanyang ulo. Si Mung, na halos hindi na makatayo mula sa tinamong pinsala, ay swerteng naiwasan din ang atake. Walang pag-aalinlangan, sumugod muli si Legion. Inihagis niya ang kanyang patalim patungo sa ulo ng nakatatanda. Ang sandata ay lumipad sa ere na sinamahan ng napakalakas na enerhiya. Ngunit mabilis na naitaboy ito ng matanda, at sa parehong bilis, ibinalik ang sandata pabalik kay Legion. Parang isang kidlat, dumiretso ito sa kanyang ulo. Ngunit bago pa siya lumapag mula sa pagtalon, inabot niya ito sa ere at sinalo mismo gamit ang kanyang kamay. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw sa kanyang likuran ang nakatatanda, handang ibagsak ang kanyang espada ng patayo. Mabilis na umikot si Legion at umatras ng isang hakbang, sapat upang makaiwas sa nakamamatay na atake. Bumulusok pababa ang espada sa lupa at yumanig ang paligid sa lakas ng pagsabog. Ilang pulgada lang ang layo mula sa katawan ni Legion ang tumama. Hindi pa rin tumigil ang matanda. Mabilis niyang iniangat ang espada at sinugod si Legion ng pailes. Ngunit handa si Legion. Nakataas ang kanyang patalim, at buong pokus niya itong ginamit upang salagin ang atake.
Sa sandaling iyon, pinili ni Legion na maging depensibo. Tinanggap niya ang bawat pag-atake ng nakatatanda, tuloy-tuloy siyang napaatras, ngunit hindi kailanman nawalan ng balanse o tumamba. Bagamat daan-daan na ang naging palitan ng atake, wala pa ring tumatama sa alinman sa kanila. Ngunit may ibang plano si Legion, maingat niyang inakay ang matanda palayo sa kinatatayuan ni Mung upang mapanatiling ligtas ang kanyang kasamahan. Makalipas ang ilang sandali, malayo na ang kanilang narating, at ang kalabog ng mga sandata ay umaalingaw sa buong kagubatan. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, walang magawa si Mung kundi ang mapanood ito. Mahigpit niyang hinawakan ang sirang espada, na pagtatanto niyang sinadya ni Legion na ilayo ang laban para hindi siya madamay. Bilang tagapagbantay, dapat siya ang nagpoprotekta sa kanyang amo, hindi ang maging pabigat. Sa galit sa sarili, itinataas niya ang kanyang paningin nang bigla siyang tawagin ng ika-14 na alitaptap, na naroon din sa tabi. Bagamat hindi pa rin siya makakilos dahil sa tinamaan niyang pressure points, walang kakayahan din siya tulad ni Mung sa mga sandaling iyon. Ngunit isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang itinuro niya ang distansya ni Legion at ng matanda. Sa biro niyang tono, sinabi niyang baka iniwan na ni Legion ang kanyang alagad at tumakas na. Mahinang sumagot si Mung na sana ngay ganoon ang nangyari. Alam niyang halos imposible ang manalo laban sa ganoong kalakas na kalaban ng walang tulong. Naisip din niyang baka may paparating pang puwersa mula sa Flying Swallowtail Association. Tahimik na pinakinggan ng ika-14 na alitaptap ang mga sinabi ni Mung. Napansin niya ang matinding tiwala nito sa kanyang batang amo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may tinig na biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ipinadala ito gamit ang lihim na teknik ng pangatlong alitaptap sa pagpapasa ng mensahe. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang marinig ang utos mula sa matanda. Inutusan siya nitong gamitin ang isang bagay na nasa kanyang pag-iingat, isang bagay na ipinagkaloob ng kanilang pinuno, at may pahintulot siyang gamitin ito sa matinding pangangailangan. Buo ang paniniwala ng matanda na sa sandaling magamit iyon, tiyak na mapapahamak si Legion at hindi na ito makakaligtas. Napaisip ng malalim ang ika-14 na alitaptap. Hindi pa niya kailanman nagamit ang bagay na iyon. Ngunit sa mga salitang ibinulong ng matanda, napagtanto niyang wala ng oras para mag-alinlangan. Ilang sandali pa, isang makapal na berdeng usok ang umakyat mula sa kailaliman ng kagubatan, bumalat ito sa himpapawid na parang paparating na bagyo. At sa pagputok ng unang liwanag ng bukang liwayway, pinakawalan ng ika-14 na alitaptap ang mahiwagang bagay, at ang laban ay malapit ng tumungo sa hindi inaasahang direksyon. Samantala, patuloy pa rin si Legion sa pagharap sa matanda. Sa kabila ng matinding paglalaban buong magdamag, wala pa rin ni isang tama na naipaloob ang matanda sa kanya. Bagamat kitang-kita ang pagod sa binata, at mas malalim na ang kanyang paghinga, matagumpay pa rin siyang nakaiwas sa mga atake. Pagkatapos ng isa pang matagumpay na iwas, mahinahong lumapag si Legion sa lupa at napansin ang umuusbong na berdeng usok sa di kalayuan. Tinanong niya ang matanda kung ano ang binabalak nito, tinutukoy ang usok na tila may nakatagong banta. Ngunit nanatiling walang bahid ng pagkabahala ang ekspresyon ng matanda. Tahimik niyang inobserbahan ang sitwasyon, ngunit sa loob niya ay lalong tumitibay ang paniniwalang hindi natatagal si Legion. Lalo na't pinakawalan na ng ika-14 na alitaptap ang itinagong sandata. Maya-maya, malamig na tinanong ng matanda si Legion kung bakit ito nakikialam sa mga usapin ng kanilang samahan. Hindi pa man kinikilala, si Legion ay nagpapanggap na mandirigma mula sa Orthodox Alliance at paulit-ulit na pinipigil ang plano ng Flying Swallowtail Association. Hindi sumagot si Legion. Nagpatuloy ang matanda, nagbuntong hininga at sinabing marahil ay may balak si Legion na sakupin ang buong mundo ng martial arts. Kung ganoon nga, binalaan niyang hindi lang siya ang magiging kalaban ni Legion, marami pa ang susunod. Samantala, sa hilagang bahagi ng kalangitan, sa loob ng manor ng pamilyang kagalang-galang ng Northern Heaven, lumapit si Imhagi sa kanyang lolo. Mabigat sa kanyang dibdib ang tanong, nais ba talaga nitong ituloy ang kanilang plano? Muling inihayag ni Imhagi ang kanyang pag-aalala, binanggit ang kasunduang kasal kay Cherayan ng Righteous Sword Sect. Ayon sa kanya, narinig niyang ibinigay na ni Cherayan ang ilang karapatan sa kita sa Southern Peak Alliance ukol sa usapin ng Phantom Slaughter Sect.
Para kay Imhagi, wala na ring malaking benepisyo ang maiaambag ng kasal. Ngunit hindi ito sineryoso ni Shiansei. Sinabi nitong kaunting karapatan lamang sa kita iyon, at hindi naman hadlang ang Southern Peak Alliance sa kanilang plano na sakupin ang Central Plains. Bagamat maliit ang Righteous Sword Sect, may matatag itong reputasyon, lalo na ngayong kinikilala na si Cherayan bilang isang Phoenix. Nabahala si Imhagi sa tila lumalalim na pagnanasa ng kanyang lolo sa karangalan. Kaya't binanggit niya ang koneksyon ni Cherayan at Legion, isang ugnayang maaaring magdulot ng kaguluhan. Ipinahiwatig niyang baka may kaugnayan ang pag-atake sa Righteous Sword Sect sa pagbagsak ng Palm Essence Union. Bagamat kinilala ni Shiansei ang posibilidad, nanatili siyang matatag sa paniniwala. Aniya, kahit pa si Legion ang may kagagawan sa pagbagsak ng Palm Essence Union, hindi nito kayang talunin ang pamilyang kagalang-galang ng Northern Heaven. Idiniin ni Shian na kung sakaling tumanggi ang Righteous Sword Sect sa kasal, kailangan nilang magbayad ng mahal na halaga. Ngunit hindi niya napagtanto na sa kanyang pasya, ay tila siya mismo ang naghuhukay ng kanyang sariling libingan, isang libingang hindi pa niya naiintindihang malapit na niyang higaan. Samantala, tuloy-tuloy ang pag-iisip ni Imhagi. Hindi niya malaman kung anong klaseng kapalit ang binabanggit ng kanyang lolo. Lalong lumalim ang kanyang tanong, gaano nga ba talaga kalakas si Legion? Kaya ba nitong patumbahin ang matandang haligi ng kanilang angkan? Kung mangyari iyon, naisip niyang siya na ang magiging tagapagmana ng buong Northern Heaven Supreme Family. Isang ngiti ang dahan-daang gumuhit sa kanyang labi, sabay sabing ituloy na ang plano. Ngunit hindi rin niya alam na ang tanging mamanahin niya ay ang pag-asang sapat ang laki ng libingan na hinukay nila, upang matabyunan ang buong lahi ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda, napunta ang atensyon ni Shiansei sa Divine Wind Manor. Ayon sa kanya, kapag isinalin mula sa sinaunang wika, ito'y maaaring ipakahulugan bilang New Wind Manor. Sandali niyang pinagnilayan ang pangalan, bago siya muling nagsalita, hindi raw kailangan ng mundo ng martial arts ang bagong hangin. Alam niya sa sarili na lahat ng nagtangkang magdala ng bagong simoy sa martial world ay nauwi sa kamatayan o pagkawala. Para sa kanya, ang ganitong adhikain ay walang saysay, isang ilusyon ng mga bata at ng mga pangarap na hindi abot ng katotohanan. Habang iniisip ito ng matanda, patuloy pa rin ang laban ni Legion at ng nakakatanda, walang humpay mula pa sa magdamag, at ngayon, sumisikat na ang araw sa kalangitan. Nananatiling matalim ang mga mata ni Legion at hindi matitinag ang kanyang focus, ngunit mas mahusay ang naging pagtugon ng matanda. Sunod-sunod ang mga mababanggas na pag-atake nito gamit ang espada, dahilan upang mapilitang umatras si Legion sa bawat salpukan ng kanilang mga sandata. Muling sumugod ang matanda gamit ang isang paitaas na saksak, at kapansin-pansing wala itong balak tumigil. May pang-uuyam na sinabi ng matanda na isang kahangalan ang ginawa ni Legion, isang kabaliwan na isugal ang sariling buhay para lamang sa isang tauhan. Kasabay nito, umindayog pataas ang kanyang espada at bahagyang tinamaan ang pisngi ni Legion, na halos hindi na nakaiwas. Dumaloy ang dugo mula sa sugat habang malamig na winika ng matanda na wala ng pagkakataon si Legion na manalo. Inihanda ng matanda ang isa pang mabagsik na pag-atake, ngunit biglang tumabi si Legion at hinarang ang espada gamit ang kanyang patalim. Kumalabog ang tunog ng bakal sa buong paligid, ngunit nanatiling kalmado si Legion. Sa isang nakakagulat na hakbang, hinawakan niya ng hubad na kamay ang mismong talam ng espada, dugo ang bumukal mula sa kanyang palad. Nagulat ang matanda sa kapangahasan at tapang na ipinamalas ni Legion. Ngunit hindi nag-atubili ang binata, mabilis siyang lumapit at binuwelta ng patalim sa ulo ng matanda habang mahina niyang winika na sa bawat laban, palaging may pag-asang manalo. Hindi umatras ang matanda, itinutok niya ang kabilang kamay para sa isang malakas na teknik ng palad, layuning durugan ang ulo ni Legion. Isa itong sagupaan ng paninindigan, si Legion na may nakataas na patalim, at ang matanda na may nakahandang teknik ng palad. Tila huminto ang oras sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng tensyon, mabilis na nag-isip ang matanda. Alam niyang mas mabilis siya, ngunit nakita niya ang di matitinag na determinasyon sa mga mata ni Legion, ang handang mamatay alang-alang sa kanyang layunin.
Napalingon ito ng bahagya, at sa pag-aatubili, piniling salagin ang paparating na patalim kaysa ituloy ang pag-atake. Ngunit huli na, mas malupit ang naging bagsik ng patalim ni Legion kaysa sa inaasahan ng matanda. Tinaga nito ang braso, saka tumagos hanggang sa panga. Hindi na nakasigaw ang matanda, sa halip, damyugo ang kanyang bibig at tuluyang napatitig sa binatang dumurog sa kanya. Bahagyang ngumiti si Legion at marahang sinabi na kung talagang nais ng matanda na tamaan ang kanyang ulo, sana'y hindi ito nag-alinlangan. Dito tuluyang nagtapos ang laban sa pagitan ni Legion at ng matanda. Ipinakita ni Legion ang kanyang matibay na paninindigan at tapang ng kabataan. Ngunit ang tinamong sugat ng matanda, na dapat sana'y wakas na ng labanan, ay hindi pala sapat, isang sugat lamang sa balat. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy ang matinding banggaan. Sa loob-loob ni Legion, napagtanto niyang ang matanda ay tila nakaligtas lamang sa isang hampas na parabang sampal. Isa raw itong patunay sa kakulangan ng paninindigan ng kalaban. Bilang tugon, nag-ipon ng lakas ang matanda at itinuon ang enerhiya sa kanyang espada para sa isang kontra-atake. Hamampas ito sa hangin sa malawak na arko, kaya't napilitan si Legion na umatras habang may bakas ng dugo sa kanyang likuran. Isa itong delikadong palitan, ang kaunting pagdadalawang isip ay katumbas ng kamatayan. Paglapag ni Legion ng ilang hakbang palayo, huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ng matanda ang sariling dugo, isang bagay na matagal na niyang hindi nasisilayan. Bigla, pinalaya ng matanda ang isang bugzo ng matinding enerhiya, at nabalot ng malamig na aura ang paligid. Si Legion naman ay nanatiling walang emosyon sa mukha, tahimik ngunit malinaw ang paninindigang magbubuwis pa siya ng dugo. Itinaas muli ni Legion ang kanyang patalim, ngunit napansin niya ang bitek sa gilid ng talim, isang patunay ng tindi ng kanilang sagupaan. Inilihim niya ito sa likod ng kanyang kamay habang unti-unting binuo ang plano. Napalingon siya sa isang dalagang naruroon, isang mukhang may mataas na katungkulan sa Flying Swallowtail Association. Sa isip niya, hindi tiyak kung kayabang talikuran ito ng matanda sa ganoong kalagayan. Hindi rin makalaban ang dalaga, ni Simung, kaya nanatili silang mga salik na hindi pa rin tuluyang nalulutas. Dahil dito, iminungkahi ni Legion na tapusin na muna ang labanan, isang pansamantalang paghihiwalay. Para sa matanda, katawa-tawa ang mungkahing iyon. Ngunit nang sabihin ni Legion na ang paglalaban pa nila ay siguradong magdudulot ng kamatayan sa isa sa kanila, nabalot ng katahimikan ang paligid. Sa loob-loob ng matanda, kumbinsido siyang si Legion ang mamamatay kung magpapatuloy ang laban. Ngunit hindi rin niya pwedeng iwan ang tinaguriang 14th butterfly. Bukod pa rito, may mga operasyong naka-activate na. Maaaring makalayo si Legion mula sa kanyang presensya, pero hindi siya makakaalis sa bundok ng walang sugat. Kaya't napagpasyahan ng matanda na hayaan munang umalis si Legion kasama ang kanyang sugatang kasamahan. Sa isip niya, nakatakda na rin naman ang kanilang katapusan. Maya-maya, naglalakad na si Legion sa masukal na kagubatan habang inaalalayan si Yong. Tagumpay ang kanyang taktika sa pansamantalang pag-iwas sa labanan, ngunit agad na sumulpat ang panibagong banta. May mali, at dama ito ni Legion. Habang humihingal sa pagod, humingi ng tawad si Mung. Sa halip na sawayin ito, tahimik siyang inaliw ni Legion at sinabing kaunting tiis na lamang, may lunas sa kanilang pagbabalik. Nang lalo pang lumapit ang panganib, nagsimulang makiramdam si Mung. Sa wakas, nakuha niya ang nararamdaman ni Legion mula pa kanina, may mga presensyang gumagalaw sa loob ng gubat, hindi basta mga tambay kundi mga bihasang taktiko. Tahimik na binanggit ni Legion ang napuna, ang mga aninong kumikilos sa likod ng kagubatan ay hindi kagaya ng mga karaniwang tag-apang ambos. Isa itong pinagplanuhang pag-atake. Napagtanto ni Legion na ang paghabol sa kanila ay hindi basta-bastang aksidente. Sa kanyang pagsusuri, ito ay isang sinadyang operasyon na pinamumunuan ng parehong babae na nakita niya noon. Ang mga operatiba ay gumagamit ng matutulis at maikling sipol bilang paraan ng komunikasyon, isang sistematikong ritmo ng pagmamanan at pagsalakay. Hindi ito pangkaraniwang grupo ng mga mangangasu, ang kanilang disiplina at kaayusan ay nagbubunyag ng isang estratehikong formasyon na tila lambat na unti-unting pumapalibot sa kanilang biktima.
Sa bawat hininga, lalong sumisikip ang Formosayon. Paramdam ng paramdam ang mga karagdagang tauhan sa paligid, unti-unting pinapalitan ng panganib ang lahat ng daan ng pagtakas. Noon naging malinaw kay Legion na siya at siyang ay ginugupo ng matinding presesayon, sila ngayon ay nahulog sa tinatawag na butterfly blood net, isang taktika na ikinukumpara sa nakamamatay na heavenly dragon net. Samantala, sa ilalim ng maliwanag na kalangitan at mainit na araw, nagsasanay si Cherayan ng kanyang espada. Bawat galaw ay punong-puno ng disiplina, isang malinaw na anyo ng isang ortodoksong mandirigma. Malapit na sa kasakdalan ang kanyang pagsasagawa ng Scarlet Race Sword Technique. Sa kabila ng katahimikan ng kanyang katawan, gulo ang kanyang isipan, paulit-ulit na umuukilkol sa kanya ang mga sinabi ni Legion. Hindi niya maiwasang alalahanin ang gabing iyon, mulit-muling umiikot sa kanyang isip. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng parol, magkatabi silang nakaupo, si Cherayan, abala sa pagbabasa ng aklat, si Legion, tahimik na nakahilig, waring payapa sa kanyang presensya. Doon sa harap ng tirahang inihanda para sa kanya, nauwi ang kanilang usapan sa isang tahimik na pagninilay. Sa isang tila simpleng tanong ngunit may malalim na ibig sabihin, tinanong ni Legion kung anong uri ng kalaban ang pinakamadaling kaharapin sa mundo ng mga mandirigma. Nagka-interes si Cherayan at tiningnan siya, senyales ng kanyang pagnanais na marinig pa. Ibinahagi ni Legion ang kanyang pananaw, na ang pinakamadaling kalaban ay yaong mga makatuwiran at marangal, yaong may matatag na paninindigan at matuwid na puso. Sa kanyang pananaw, ang kanilang pagiging predictable o madaling hulaan ay nagiging kahinaan nila. Ang hindi nila pagbitiw sa moralidad ang nagiging dahilan ng kanilang pagkatalo. Dagdag pa niya, bihira na lamang daw ang ganitong uri sa mundo ng pakikidigma. Hindi dahil wala sila, kundi dahil madalas silang mamatay ng maaga. Tahimik na isinangguni ni Cherayan sa sarili ang sinabing iyon, marahil nga raw ay nauubos ang mga idealista dahil ang mundong ginagalawan nila ay hindi mabait sa mga nag-aatubili o sa mga nagpapatawad sa mga hindi karapat-dapat. Tumawa si Legion, maikli ngunit may bigat. Aniya, ang mga mararangal ay nagiging parang biktima lamang sa mga halimaw na nananagana sa ganitong mundong malupit. Ikinwento rin niya ang sinabi noon ng kanyang ama, na ang mundo ng martial arts ay nakatindig sa dangal at pagkakapatiran. Ngunit habang sinasabi ito, unti-unting naging malamig ang kanyang ekspresyon. Inamin niyang hindi na siya naniniwala sa mga ganoong paniniwala, mga hangkag na salita lang umano ang mga iyon, ginagamit upang itago ang kalupitan ng katotohanan. Para sa kanya, ang tunay na nagpapatakbo ng mundo ng martial arts ay kapangyarihan at kayamanan. Binanggit niya ang pangalang Imhogi, isang taong namumuno na tila isang hari. Para kay Legion, ito ang kumakatawan sa kabulukan sa ilalim ng magandang imahe ng mundo. Matatag ang kanyang paninindigang hindi niya kailanman patatawarin ang mga gaya ni Imhogi. Habang inaalala pa rin ang mga sinabi ni Legion, tahimik na inulit ni Cherayan ang mga iyon sa kanyang isipan. At sa huli, hindi niya napigilan ang tanungin si Legion, seryoso ang kanyang tono, kung talagang balak ba nitong patayin ang batang pinuno ng Northern Heaven Supreme Family. Hindi tumanggi si Legion. Aniya, kung nararapat ang kamatayan para sa taong iyon, siya mismo ang magdadala ng hustisya. Wala raw puwang sa kanyang puso para sa pag-aalinlangan. Maya-maya, tila biglang nawala ang katiyakan sa boses ni Legion at naitanong nito kung masyado na bang naging marahas ang kanyang landas. Hindi agad sumagot si Cherayan. Alam niyang hindi si Legion isang marangal na mandirigma sa tradisyonal na kahulugan. Ngunit nasaksihan din niya na hindi ito pumapatay ng walang dahilan. Hindi ito pumipinsala ng walang matuwid na hatol. Sa huli, mabigat ang kanyang loob nang tumalikod siya at mahina niyang sinabi na hindi niya alam ang sagot. Malayo ang tinig, at sa pagtingala sa langit, bumulong siya na ang mga tanong na gaya ng kay Legion ay hindi sinasagot ng isang beses lamang, kundi paulit-ulit na tinatanong, hanggang sa marating ang dulo ng landas. Naantig si Legion sa kanyang sinseridad. Tumitig rin siya sa langit at tahimik na sumang-ayon. Alam niyang ang landas sa kanyang harapan ay maaaring mga ilangan ng mga sakripisyo, pati na ng mga taong mahalaga sa kanya. Ngunit anuman ang piliin niyang gawin, buo ang kanyang loob na isakatuparan ito.
Kung pipiliin niyang sundan ang kanyang landas, handa rin siyang ipaglaban ang mga bagay na pinahahalagahan niya. Ngayon sa ilalim ng tapat ng araw, ibinaba ni Cherayan ang kanyang espada. Natapos na ang kanyang umagang pagsasanay. Ngunit sa kabila ng kanyang matatag na katawan, naguguluhan pa rin ang kanyang isipan. Hindi niya maalis sa kanyang guni-guni ang imahe ni Legion, ang lalaking tila nabubuhay sa ibang mundo ng martial arts, marahil ang tunay na mundo, ngunit isa na walang dangal ni pagkakapatiran. Isang mundong ganito, sa kanyang pakiramdam, ay maaari lamang magtapos sa trahedya. Kaya same time siyang nanalangin, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naglalakbay sa landas ng pakikidigma, na sana'y dumating ang panahon na makakita sila ng mundong pinapanday ng katapatan at pagkakaisa. Naputol ang kanyang pagninilay nang dumating si Waryong, panganay na anak ng Righteous Sword Sect. Dahan-daang lumapit ang babae, halatang nahihirapan magsalita. Sa wakas, isiniwalat nito ang balita, dumating na ang isang tagapamagitan mula sa Northern Heaven Supreme Family. May alok itong kasal, isang pag-iisang dibdib sa pagitan ni Cherayan at ng batang pinuno, si Imhogi. Napahinto si Cherayan. Isang hininga ang lumipas bago niya muling nakuha ang sarili. Ang kanyang unang damdamin ay pagtutol, matinding pagtutol. Ang ideya ng pakikipag-isang dibdib sa isang taong gaya ni Imhogi ay kasuklam-suklam. Ngunit kasabay ng damdamin niyang iyon ay ang bigat ng realidad. Ang Northern Heaven Supreme Family ay isang puwersang hindi basta maaaring tanggihan. Samantala, sa isang lugar na malayo sa katahimikan ng lugar ng ensayo, ang kagubatan ay binalot ng ulan. Maaaring ang patak ng tubig ay nagdadala ng kapayapaan, ngunit sa ilalim ng lilim ng mga puno, matagal nang naglaho ang katahimikan. Isinalarawan ng kalat-kalat na mga bangkay ng mga mandirigma mula sa Flying Swallowtail Association ang madugong bakas ng laban. May ilan na nakabiti ng walang buhay sa mga sanga, habang ang iba ay nakahandusay, pailay at baluktot sa lupa. Isang madilim na larawan ito ng katatapos lamang na sagupaan. Sa kabila ng walang humpay na habulan, nagawa pa ring makatakas ni Legion mula sa unti-unting sumasakal na bitag ng mga martial artists. Patuloy siyang naglakad, pasan ang bigat ng laban at ang kanyang matapat na alagad na si Mang, na halos hindi na makahinga. Sa mahina at pabulong na tinig, idinaing ni Mang ang hirap ng kanilang sitwasyon. Sinabi niyang kahit nakapatay na siya ng mahigit 12 sa kanilang mga humahabol, tila ba walang katapusan ng puwersa ng kalaban, wala itong pagod at lalong lumalakas ang pressure sa bawat segundo. Ramdam nilang parang mismong kagubatan ay unti-unting humihigpit at nagsasara. Habang pinagmamasdan ni Legion ang galaw ng kanilang mga kaaway, napansin niyang may loika sa mga atake. Gumagamit ng sipol ang mga ito, hindi basta tunog kundi may kahulugan ang bawat pito. May direksyon, pagkaapurahan, at syempo. Nasa pantahan niyang ito ang dahilan kung bakit tila perpekto ang kanilang koordinasyon sa paghahanap at pag-atake. Hindi nagtagal, dalawang kalaban pa ang lumitaw mula sa kadiliman at hinaranggan ang kanilang daan. Ang isa sa likuran ay may hawak na sipol, halatang magbibigay babala sa iba. Napakuyom ang mga mata ni Legion, alam niyang hindi maaaring hayaang makapagsipol ito. Ngunit malinaw rin na hindi bihasa ang mga ito, karaniwang kasanayan lang ang kanilang pinapakita. Walang pag-aalinlangan, kinilusin ni Legion ang isang maliit na bato sa kanyang paanan. Pinuno niya ito ng kaunting panloob na enerhiya, saka mabilis na pinakawalan. Ang batong iyon ay naging tila kidlat sa bilis, bumaon sa braso ng unang kalaban, bago tuluyang tumagos sa bungo ng ikalawa. Umalangaw-ngaw sa kagubatan ang tunog ng laman na biniyak, kasunod ang bugzo ng dugong bomb-alot sa lupa. Hindi inaasahan, nanatiling nakatayo ang unang mandirigma, kahit na walang silbi na ang kanyang braso. Hindi siya umatras, hindi rin siya sumigaw sa sakit. Wala siyang takot o kirot sa mga mata, at bigla na lamang sumugod kay Legion gamit ang mga kamay. Ngunit isang naputol na espada ang lumipad at bumaon sa kanyang noo, kasabay ng marahas na tunog ng butong nadurog. Bumagsak ang katawan, patay. Sa kabila ng matinding sugat at halos maubos na lakas, si Mang ang nagtapo ng sirang espada, ginamit ang natitirang lakas upang iligtas ang kanyang Panginoon. Saglit na natahimik ang paligid.
Tiningnan ni Mang ang paligid, puno ng hindi maipaliwanag na pagdududa. Hindi niya maunawaan kung paano, kahit halos patay na, ay nagpapatuloy pa rin sa pakikipaglaban ang mga kalaban. Pinagmasdan ni Legion ang kakaibang asal ng mga ito at ipinaliwanag na marahil, nasa ilalim ng epekto ng gamot ang mga ito, isang uri ng pampamanhid na tinatanggal ang takot at sakit. Iyon ang tanging paliwanag kung bakit tila wala silang sariling layunin kundi sumunod hanggang kamatayan. Bagamat sugatan at pagod, hindi maiwasan ni Mang ang mag-isip na siya'y pabigat na. Mahina ang kanyang tinig nang ipakiusap kay Legion na iwan na siya. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Legion. Nauunawaan niyang iyon ay isang sakripisyong alok, isang huling paraan upang madilay ang kalaban at bigyan siya ng pagkakataong tumakas. Ngunit para kay Legion, hindi iyon kailanman naging opsyon. Tinanong niya si Mung kung sa tingin nito'y may saysay ang ganoong solusyon, at siya na mismo ang sumagot, wala. Kung hindi na makalakad si Mang, siya na ang magdadala sa kanya. Ganoon lang kasimple. Muling tumutol si Mang, sinisikap pang kumbansihin si Legion na unahin ang sariling kaligtasan. Ngunit agad siyang sinagot nito ng bahagyang pabirong salita, na sa kabila ng lahat, malinaw na may natitira pang lakas si Mung dahil kaya pa nitong makipagtalo. Kahit patuloy sa pagtutol si Mung, tuluyang winakasan ni Legion ang usapan. Hindi niya isinama ang kanyang tapat na kasamahan sa marahas na mundo ng martial arts para lamang iwan ito sa gitna ng kagubatan. Matalim, mahinahon, at puno ng paninindigan ang kanyang mga salita. Napabuntong hininga si Mang at sinabing wala na siyang takas sa kamatayan. Saglit na tumigil si Legion, saka sumagot ng tahimik, maaaring mamatay si Mang, pero hindi dito, at hindi pa ngayon. Muling naglakad si Legion. Dahan-dahan namang sumunod si Mang, kahit nanginginig sa pagod. Tahimik ang kanilang daan, ngunit winasak ito ni Mung nang magsalita muli. Aniya, marahil pati si Bong Sochchong ay napagtanto na wala silang kaugnayan sa Orthodox Alliance. Tumango si Legion at sinabing totoo nga, ngunit wala na rin silang magagawa, na ipainom na ang gamot sa lalaki. Habang pinag-uusapan nila ang sitwasyon, unti-unting lumilinaw na mas malalim pa ang kinasasangkutan ng Flying Swallowtail Association kaysa sa inaakala. Ang simpleng ambush ay tila bahagi lamang ng mas malawak na sabwatan. Ngunit bago pa nila tuluyang maunawaan ang lahat, biglang tumigil si Legion. Nanigas ang kanyang katawan, tila sinalubong ng matinding banta. Ang kanyang pandama ay agad nagbigay babala, isang napakalakas na presensya ang papalapit. Hindi ito ordinaryo. Isang master na hindi pa niya naramdaman kailanman ang lumalapit ng may tiyak na layunin. Agad siyang pumutol ng sanga mula sa isang puno at humawak sa posisyon ng paghagis. Nagtaka si Mang, hindi niya alam kung ano ang layunin ng kanyang Panginoon. At iyon ay may dahilan, hindi pa umaabot ang pandama ni Mung sa lebel na kayang madama ang kung ano mang nararamdaman ni Legion. Walang sinayang na oras si Legion. Sa isang mabilis na hininga, nilapatan niya ng panloob na enerhiya ang sanga, at ito'y hamyuni ng puwersa. Sa iisang galaw, inihagis niya ito paitaas, tila palaso na dumaan sa hangin, ang direksyon nito, isang bundok sa malayo. Bagamat isa lamang itong sanga, ginamit ito ni Legion bilang sandatang may kakayahang pumatay. Sa tuktok ng naturang bundok, isang babae ang nakatayo, tahimik sa gitna ng ulan at hangin. Nang lumapit ang sanga, dahan-dahan niyang binuksan ang hawak na abaniko. Isang iglap lang, ang dating nakamamatay na sanga ay nagkapira-piraso at bumagsak na tila mga daong tuyo. Ipinikit niyang muli ang abaniko, saka itinaas ang brim ng kanyang sombrerong kawayan. Tumambad ang kanyang mukha sa tanawin sa ibaba. Siya ang pinuno ng Flying Swallowtail Association, isang figurang puno ng dignidad, kagandahan, at kapangyarihan. Sa kabila ng unos, hindi siya natitinag. Para bang ni ang kalikasan ay walang lakas na mahipo siya. Muli siyang nagsalita, tila sa hangin, tinatanong kung ang binatang nasa ibaba ay si Jay. Legion. Dagdag pa niya, isa lamang ang kilala niyang may apelyidong iyon. Sa mismong sandaling iniwan ng kanyang kamay ang sanga, natiyak na ni Legion ang katotohanan, ang babaeng iyon sa itaas ay hindi isang karaniwang mandirigma. Ang espiritual na presensyang bumalot sa kanya ay mahigpit na nakaangkla na sa kanilang kinaroroonan.
Alam niyang ang pagtakas, lalo pat pasan niya si Mung, ay hindi na posible. Kung may pag-asa man na mabuhay, ito'y kailangang mapagtagumpayan sa pamamagitan ng katalinuhan. Kung hindi, ang kagubatang ito na mismo ang magiging kanilang huling hantungan.